matanong, mabalik tayo sa Black Tang, Doki. Yung Black Tang mo na Black Hats, originally from Tamas? Originally talaga yung Black Hats ko, nakita ko na kasi may kilala ko ba, napadaanan ko sa bahay nila, si Marcelo Tampos sa may Look. Look, Look, oo. Then, parang naghinto rin siya sa manok ba? Then, yung broadcast niya, Black Tang, na-amaze ako ba, mayroon bang manok na Black Tang? Oo nga. Oh, yeah. Sabi niya, galing daw kina Miloy, sa mga Amores Brothers daw, galing daw yon. Then, binili ko, yun ang first black ko. Gusto ko kasi ng pure gusto ko ng pure. So, hinanap ko talagang, pumunta talaga ako kay Pupo Amores, yung late Pupo Amores, yung kapatid ni Linden yung... Then, binintahan ako, pinapili ako sa 3 babae. Magandang babae na naman ang nakuha ko. May cross ko. So, yun yung nag-start sa ako. Naging pure sila ba? Kasi may pure side talaga ako sa Black Hats. O, galing kay Tamas ba? So, yung galing kay Tamas, Babae. Tapos yung lalaki, kay Marcelo. Marcelo Tampos, then galing din sa kanila. Parang na line breed lang ba? Na line breed lang kasi si Miloy naman at saka si Mr. Tamas, magkaibigan man yun. Magkaibigan, Saka yun ang istorya guys sila the Miloy Brothers, Mr. Tamas and the Piñas Brothers sa Bagal nga. Kasi doon sila nagmanukan sa Bagal nga that time. Ang lupa nila Piñas na Samuel ang ginamit. Nung maglipat si Mr. Tamas, nag-iwan ng mga materyales. Kaya ako ngayon, meron akong isang inahin na Black Tang. Meron ako. Kasi yung ibang mga ko, boss, sa totoo lang, maraming nagbili sa akin ng mga Black Tang. To the point na sila Piñas Brothers, ubos ang kanilang mga Black Tang. Kaya ngayon, ako may naiwan akong isa. Naghahanap ako kung saan ako makakuha ng pang breed doon ba? Wala kang binibenta dito na Black Tang na pang pares na ako sa kumbay. Hanap tayo. Kasi gusto ko rin maparami guys. Kasi authentic, legit, at saka exotic. Rare ba? Rare. What I mean is rare talaga. Pero kung magkaroon ka ng ganyan na rare, tsaka ano man yan, old line talaga yan Black Hats, di ba? May white hats na tayo, so dapat may black hats din. Kasi imported line talaga nila ni Tamas kasi. Yes. But I'm not sure if pinaparami ba nila kasi marami namang mga bagong breeds ngayon. Parang na siguro ba? Parang hindi na sila na-focus doon. Correct. Kasi mayroon na sila mga ibang breeds din ba? Correct, tama. Pero para sa akin, yung mga old lines, importante din. Yes. Kasi yung mga linyada-linyada, nagawa-gawa lang ng mga breeder guys, minsan mag-come and go yan Tapos may sisikat na naman ulit. But yung old lines talaga, yung mga authentic, yun ang bumabalik-balik. For example, Gilmore, hindi man nawawala sa uso yan. Tapos yung Timberlane mo. Diba? So, maraming Gilmore kasi guys tapos pangalanan lang ng iba-iba. Kaya ngayon, ang Timberlane, nakita natin ang ganda ng structure, ang katawan. Ganda talaga pang cross. Saka, itong iluligid ni Doki. Grabe yung katawan. Tapos yung mga anak talaga. Nako, guys, as of now, not for sale pa. Maibog lang kita. Kasi anyway, pag nagbenta kasi dapat may quality control kasi. Correct. So itong may narinig ako mga sisiw na nandyan. Ano-ano yung mga parents niyan sa mga nandyan ngayon na yung binanggit mo kanina, mga 300 plus 400 plus na? 300 plus. So ano yung mga parents niyan, Doki? Yung mga focus talaga ako sa katong Lansing Blacks at saka yung Yellow Rigid Hats at saka may infuse na ng Timberlane. At saka yung Red King ko, kasi may Red King talaga ako na mga straight Kelso line sila. Johnny Jumper, na-cross sa James Campbell Kelso, at saka na-cross sa Cardinal, at saka may branch na mix up sa Bibotoy na pure Griffin Claret. So mga White Lakes na rin sila. So yun guys narinig natin. Mayroon pa lang tinatawag na James Campbell Kelso. Yung narinig natin, JB, Johnny Jumper, tapos ano ba yung ibang Kelso? Yung James Campbell, John Bishop Kelso, Machine Kelso, Machine Kelso, kaya ano yan? Cecil Davis. So marami palang klase sa mga Kelso.
James Aber Kelso. Aber Kelso, meron din. Meron din. Pero andito sa iyo, Cardinal Kelso, James Cardinal Campbell. Kelso, oo. Cardinal Kelso at saka yung James Kelso, Cardinal kasi din yan eh. So parang niline breed ko sa Cardinal Kelso nila ni Bibot Oy. Nakabili ako. Then mayroon isa na lang naiwan ko kasi yung mas importante sa akin kasi yung process ba, yung parang progressive breed kasi matalino sila. O madali lang naman tayong makabili ng mga pure sa iba't ibang farm, di ba? Correct. Mga available naman sila. So ang ginawa ko, i-upgrade ko lang talaga sila pag kailangan ko ng mga pure breeds ba. Bili ako ng pure na inahin at saka bulldog. No. Itong pag-breed mo na yung bang nakuha mo na yung gusto mo, it took you how many years man pagbibilak, pag-breed? Kasi iba ang attitude ko eh. Pag in-accept ko, may characteristic talaga sila na gusto ko. Then I believe na wala naman talagang manok na losing line eh. Ay, mayroon lang talagang mali pagka-cross, Correct. mali pagka-select. Kasi hindi lang naman sa pangalan, no? Ikunin mo talaga yung maganda yung katawan, magbalanse yung katawan. Doon ang aim mo. Ano naman ang value ng manok mo na maganda yung breed sana, ba't pangit yung katawan? Hindi broad shoulder, hindi balanse ang katawan, hindi wide stance, hindi maganda ang buto. So, pangit rin yung station niya, hindi balanse. So, useless din yung ori ng manok. Dapat talaga, magandang ori, din i-develop mo talaga, i-stricto ang selection na makuha mo talaga. Dito sa manukan ko, makikita mo talaga na balanse yung mga katawan nila. Hindi masyadong maikli, hindi masyadong mahaba. So, balanse lang dahil sa selection talaga yan. Yun talaga ang key sa success sa breeding. Aside sa pangalan, yung karakteristik talaga nila at sa forma sa katawan at saka yung style na magagaling talaga. Hindi bobo yung maganda sana yung katawan, bobo naman. Wala rin saysay. Wala rin, wag po ayo. O, pangit pa rin. So, kailangan talaga hanapin mo yung magandang ori, i-develop mo yung, i-maintain at i-develop mo yung magandang forma at tindig nila. Hindi naman siguro pag pangit yung papa, imposible naman siguro gwapo yung anak. Dapat talaga Mapalo, maliwat. Oo, maliwat eh. Dapat kung ano yung parents, doon mo makuha yung trait. Then may din ako yung parang compensatory method sa pag-breed. For example, kahit anong ganda pa ng pangalan ng breed na yan, pag kulang, for example, kulang sa balikat, no? Hindi siya wide shoulder, no? O hindi siya maganda yung katawan niya, hahanap talaga ako ng broodcock na i-breed sa kanya para lalabas talaga na trait yon. Hindi naman random ang trait na lalabas eh. Directed talaga yan. Ikaw talaga ang nag-decide ano talagang trait na lalabas sa mga anak sa So, plano mo talaga yan. Oh, may qualification ka na, may qualification, yeah. For example, yung inahin na maikli yung yung tawag nila sa Bisaya, ahuson. So, pangit kasi yan, maikli yung length ng muscle, so hindi yan malakas. So, kailangan mong hanapan ng broodcock na same breed niya, pwede sa pure to pure, pwede sa crosses, basta makompensate talaga na haba na yung hita niya. Yung hita. Yun talaga ang hindi blind breeding ba. Yung iba kasi pangalan, ang Kelso ko, i-cross ko sa Hats. Dapat, ang Hats ko na maikli ang liig, i-mix ko ron sa Kelso na mahaba yung liig para makompensate. Or else, short neck yung manok. So yun, guys. Nako, pang-highlights yun ha. Mga kakugi, special na to ha. Highlight na highlight to. Babalik-balikan natin tong sinasabi ni Doki. Talagang magagamit natin yan, lalo na sa mga nagbi-breed dyan. No? Hindi man tayo professional breeder lahat, pero sa pagbi-breeding, at least may narinig tayo na magandang suggestion na ganito ang gagawin, i-adapt natin.
Itong pagmamanok mo, Doki, anong year ka nag-umpisa? Matagal na, pero small scale lang talaga. Kahit 2008 nag-start na ako, pero hindi lang parang limited lang talaga. Dahil busy pa talaga ba. Ngayon lang ako naka-breed ng marami talaga. Siguro mga 7 years na medyo marami nang na-produce. Nung mag-umpisa kang mag-breeding na talagang breeding, talagang nag-study ka, nag-research ka kung ano yung linyada na gusto mo talaga? Yeah, ang style ko kasi pinag-aralan ko ba yung mga lines, mga composition, history, para malaman mo mga possible neck ba. For example, Kelso, sa Claret sila galing, Lemon, galing sa Hats, sa Butcher Claret. So, gano'n, pag i-cross mo, madali lang ba? Kasi alam mo na yung mga composition ba. Parang line breeding lang talaga. Para hindi masyadong malayo. Ang itsura, ang itsura, kulay, but mayroon ding traits na nadagdag ba. Parang balanse ba. Hindi naman masyado masira yung original na linyada, pero madagdagan ng mga magagandang traits. Parang more on line breeding talaga ako. Nung mag-umpisa ka, bumili ka imported or local lang? Mga local, usually kasi nag-start pa ako, kontento na ako sa mga handed down na yung parang hindi na competitive para sa kanila ba. Para mga hindi na sila interesado, punta na lang nila, nagpalit na sa mga bagong linyada. But I really believe kasi, may mentor kasi ako na pag may linyada ka, itanong mo lang kung ano ang forma na maganda, ano ang original forma nila. So yun ang pag-revive ng lines ba. So kunin mo yung pure, pag nakita mo wala na yung pink style, hanapin mo yung style na yan sa mga sa mga distant relative niya na nandun pa yung pink style, isauli mo sa original. Then along the way, na mismanage mo, hindi maganda pag-breed, so nawala na yung mga magagandang traits, hindi mo na-preserve. Ngayon, pag gusto mo isauli, hanapin mo yung mga traits na isauli mo sa breed, so nabalik. Kaya yung mga black hats ko, bumalik yung mga style, na-preserve ko, napaganda ko uli ba. Parang ni-revive ko yung mga old lines. Kasi it's more talaga sa breeding management and selection kasi kahit maganda pa yung breed mo, pag hindi mo na manage properly, mawala din ang yung prowess niya. Tama. So yun lang naman talaga ang pag-breed. Parang more pasensyoso kasi ako ng breed. Mas challenge, yun talaga ang challenge sa breeding ba. Yung sinasabi nila, ito, pangito, i-phase out ko na. I-phase out ko na, din pagandihin ko ulit. Gusto na naman nila uli yung tinapon nila. Pabili na naman yung binigay ko. Kasi yun kasi, di ba, maraming bumili kay Bibo Enriquez, di ba? Tama. Maraming bumili sa mga kahit anong farm. Ba't hindi naman lahat na nakabili, maganda ang resulta. Correct. So that means, it's your method sa pag-breed. Paano mo nakuha yung necking nila, yung magandang cross. Paano mo nakita yung
may yung mga magagandang traits, nakita mo ba o alam mo ba? Baka hindi mo alam anong traits. Correct. O, Sa pangalan na nag-base. depende talaga sa eye, sa breeder yan eh, at sa pag-mix. At saka yung mga katawan, i-perfect mo na lang. May breeder na hindi pa talaga marunong ba? So, So to yan guys. Kasi ang breeder, kung magiging breeder ka mga kakogi, it's a profession. Kung mag-breed ka, dapat pag-aralan talaga. So si Doki mga kakogi, before siya nag-breed, nag-research mo siya kung anong gusto niya. Ito yung gusto ko. Hindi man lahat ng manok kumpleto yan eh. Oo. Di ba? Oo. Kaya nga sabi ng iba dyan, basta mag-import ka, pangit yung mag-import ka. Hindi, magandang import. Pero isipin natin guys, na kung ano yung in-import mo, isang style lang yan. Isang karakter lang isang yan. karakter lang yan. Oo. Specialista yan eh. Espesyalista kasi sila. Kasi parang Pure. negosyante ba? Oo. Kung may negosyo ka, tulad ng cellphone, bakit every year may bagong model? Kasi hindi man lahat, isang cellphone lang nandyan na lahat eh. Oo. Paano mag-upgrade, di ba? Negosyo ba, negosyo? So, for example, gusto mong manok na sweater, o yan ang style ng sweater, yan ang karakter ng sweater. Oo. Pero gusto ko may ground power eh. Gusto ko may may ground. May ilag din. May ilag. Ay, lagyan mo ng hats. O, di ba? Or lemon, gano'n. Oo, so nasa breeder yan kasi pinag-aralan ng breeder yan. Madali lang naman talaga mag-breeding. But ako, curious kasi ako eh, malikot ako eh. Gusto ko, prinsipyo ko, tulad ng cook ba, yung magluto. Timpla-timpla ka. Di ba? Ang pag nilagyan mo yung cook ng maraming mga ingredients, pag hindi magaling na cook yan, pangit yung resulta. Pero magaling na chef, lagyan mo ng maraming ingredients, gagawan kaya ng masarap na pagkain. Oo, tama. Kaya marami akong lines. Nagkuha ko ng whites, nagkuha akong blacks, kumuha ako ng grays. Kasi para malaman ko ano talaga ang problema sa mga grays, paano i-improve yan, yung irrigate hats, paano i-improve yan, yung blacks, paano i-improve yan. Para eventually, mas marami akong matutunan sa pag-breed. Kasi marami akong experience, iba't ibang breed ang tinitimpla ko eh. Yung mga ideas ko, di ba? So, sabi ng kaibigan ko, maganda yung Yellow-Giled Hats over Timberline Gilmore. Totoo din, no? Then yung Timberline Gilmore, maganda naman din yung Cardinal over Timberline. So itry ko talaga lahat kasi gusto ko ma-experience anong mga, kasi mahilig ako sa iba't ibang manok eh. Mabuti lang manok ang iba-ibang gusto ko, hindi babae gusto ko. Isa lang asawa ko. Gusto ko sa manok, iba't iba eh. Tama. Iba't iba talaga. Ma-feel ko yung dark side, yung light side, paano sila improve. So parang medyo matagal din ang proseso, but eventually parang nakuha ko na talaga. Kahit Parang anong na-master mo talaga. kahit iba't ibang breed ibigay mo sa akin, alam ko paano pa-improve Paano yan. trabahuin yan? Paano gaganda? Nakalain nyo guys, nagumpisa si Doki, parang mga left out na. Mga leftovers. Mga leftovers na. Pero pinaganda niya. Ngayon, yung mga kaibigan niya, yung ibinigay, yun ba yung anak sa ibinigay ko? Gumagano na guys. Doki, sana guys, hindi matatapos sa isang episode lang itong kwentuhan natin ni Doki. Guys, hindi nyo lang alam, kanina may ako, off camera, may itinuro si Doki sa akin guys. Pero eventually, pagbalik ko dito, baka maturo na lang din na Yung matching. yung matching, Yeah. tapos paano maghipo, kung paano ka mamili ng manok na i-breed mo. Yan. Yun talaga guys. So, Doki, sana may time ka pa ulit pag makabalik ako dito. Kwentuhan na, chicken talk lang ba? Inato na ba? Lingaw. Lingaw lang. Busy guys ha. Available to si Doki every weekend lang, no? Buti na nakasingit tayo Sunday, family day. Di ba? Supposedly last Saturday pa tayo, may event man si Doki. Tsaka hardworking government employee. Kaya nga hindi ako Katulad sa misis ko, government employee. Hindi ako nagsusugal eh. Breed lang ako. Tama. Tayo magsusupply sa kanila. Sana. Kaya nga dito lang ako sa breeding, hindi talaga ako sasama sa bungan. Tama. Tsaka Dito, Doki, more breeding lang talaga ang passion ko. sana darating ang panahon na ma-share mo sa amin yung mga alaga mo. Para at least masubukan din namin. Guys, may dancing black dito si Doki. Meron din siyang Red King. Mga
ano yan guys ha? Mga formulation na mga yan. personal lines. Oh, mga personal lines na yan guys. Yung area ni Doki nandito sa Lapu-Lapu. Next time, pagbalik natin, tanong natin sa kanya paano siya magkondisyon sa mga manok, thinking na ang Lapu-Lapu City is wala sa bundok, hindi malamig, no? Mainit siya. Mainit kasi surrounded by waters. Oo. Tapos paano niya pinapagalaw, paano niya kinondisyon yung mga manok niya. Magaling din sa conditioning si Doki mga kukugi. Thank you kay Doki ha. Salamat sige. sa kayo. Sana may time tayo ulit magkwentuhan sa Kinto. Walang ano lang ba? Kwentuhan lang ba? Kwentuhan lang ba? No? Okay. Kasi itong ginagawa natin guys, raw vlog lang. Hindi man to na parang seryoso juga ba nga kuan ba? Para to sa ano lang nyo guys, para ma-enjoy din kayo sa lahat ng mga OFW dyan na pagkatapos magtrabaho, di manood kayo sa mga kwentuhan namin Chicken Talk, no? Okay? Baka may gusto ka pang sabihin sa mga viewers natin. Wala naman siguro, pero advice ko lang, seek knowledge talaga. Basa, mag-breed, then makinig sa mga kaibigan. Correct. Minsan, sinusunod ko rin yung mga nick nila. Ano bang mixing mo? Ganito. So, at least part na rin sa learning mo ba na, maganda pala i-mix ano. Correct. Hindi naman lahat idea natin eh. Tama. Mas maganda talaga din, may marunong din tayong makinig sa iba. Open-minded. Open-minded. Kasi maraming mga gagaling na breeder. Tama. Yan. Doon tayo natuto sa kanila eh. Oo. Nanguna sa atin. Yeah, natuto rin tayo sa kanila. Thank you kay Doki ha. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Another episode na naman ang nagawa natin. Thank you so much si Doc Cliff Canton mga kakugi. Guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay. Thank you kay Doc ha.